We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Lalaki na nagpapalakop nin maselang video kan sa iyang dating kailusyon, arestado. Lalaking nagkarigos sa Naga River, nalamos. Asin, purbaran ang mga aktibidad na pigoprisir sa Kitinan Hill. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, hali digdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dolovieres. Anyos na lalaki arestado sa ginibong entrapment operation kan PNP Anti-Cybercrime Group. Sospek tigkikikila nin kwarta asing piguhumaan ang biktima na dati kaining karelasyon na ipapalakop ang sa indang pribadong video asing retrato. Ang detalye, aramunta sa report ni Chris Novello. Tayo na nakapalagan sa rong 29 anyos na lalaki makalis maaresto kan mga otoridad sa ginibong entrapment operation sa sarong bus terminal sa Quezon City kan nakaaging Abril 4. Ang lalaki sa video sa rong Bicolano asin dating karelasyon kan 25 anyos na complainant na sarong paratukdo sa Goa, Camarines Sur. Pigtatakot subot kan sospek ang biktima na ipapalakop kainian sa indang pribadong litrato asin video kung di makikipagbalikan na sinda matauning kwarta. Kasi naghihintay pa kami noong mahal na araw, hindi umuwi itong suspect kasi itong suspect nagtatrabaho sa Manila. So isa sa demand niya, pumunta itong biktima doon sa Manila para magbigay ng pera at mag-usap sila. At yun nga, para magsasama ulit sila doon sa sa Manila. Mayong kamalay-malay ang suspect na nagsumbong na pala ang biktima sa mga otoridad na tulos man na nagkasaning entrapment operation. Sa ngunyan, kinasuhanan ng patong-patong na kaso ang suspect siringkan pagbayolar sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2002, Cybercrime Prevention Act of 2012, Grave Coercion as in Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Ating pong mga kababayan, lalong-lalo na po doon sa mga magkarelasyon, na kung ano man po ang mga picture o video na hawak nila, wag po nila itong gagamitin panakot o hindi naman ipaksisend para mapahiya itong o kung sino man sa kanila. So ito po ay labag sa cybercrime law. Ito po ay may kakulang parusa at kulong. Sa ngunyan, nagtitinir pa sa detention facility kan Quezon City Anti-Cybercrime Unit ang suspect. Padagos man napigo ko na ning pahayag kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia ang nasambitan ng suspetsado. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia. Apat na spring water sources kan Metropolitan Naga Water District. 25% na sa nasubuot nin tubig ang naibababa, hali sa dating 40% huli sa init kan panahon. Mga konsumidor, pigyan kami narkan opisina na magtipid nin tubig. Uyan report ni Jessica Kalinog. Pagluwas pa sa nakan El Nino Watch kan nakaaging taon, nahihiling na kan Metropolitan Naga Water District ang posibleng epekto kan mainit na panahon sa supply kan tubig. Sa ngunya, nasa 15 mga barangay sa Naga City, Gainza, Magaraw, Kanaman asin Kamaligan, ang nakaka-eksperyensya nin maluya hasta pawara-warang bulos kan tubig. Sigun sa MNWD, hali sa 40%, nasa 25% na sanaan nakukuha ang tubig sa apat na spring water sources ninda. Kaya ang gabos pong istasyon, nag-extend na po ng oras. So, which is nasa 22 hours ng iba. Na dapat dayman po, dapat arog kayan. Ang dapat minimum na oras lang kayan is 16, ang maximum is 18. Piga si kaso naman kan MNWD na mapatest ang water quality kan Kanaman pumping station, nganing makatabang na sa pagsupply sa Kanaman asin sa Kamaligan. Hagad man kan opisina ang tabang kan mga konsumidor sa pagtipid kan konsumo. Iwasan tango na po itong mga inflatable na swimming pools. And then si mga nagka-car wash ng auto,
Kung pwede po, magbaldi-baldi na kita. Dahil magamit ng hose na tangani po makatipid kita. Panduwa, si mga naghuhurugas. Dahil po, continuous na nagbubulos ang satuyang gripo, kundi magamit po ng planggana. Si Tatay Rolando sa singkupsit na ini sa Barangay Kalawag naglinig kan sa iyang motor. Mahulog nin 5 para sa 2 minutong kupsit nin tubig. Saka dikit man sana, kasi naman na 5 pesos, 10 pesos, malinig naman ang mga tapalodo sa eraro, mawawara sa mga laboy-laboy dyan na nakaduko, may pressure, kaya magayon ang arog kayo ni. Tipid daa sa tubig ang singkupsit. Ang sarong drum na ininin tubig, pang 2 semana ng konsumo ni Linger. Kumbaga mapapadali sinda, maagi lang sinda di 2 minutes, papakopsitan ninda, di makatipid sinda sa oras. Miski anong paagi, basta makatipid asinday magsayang nin tubig. Pigian kaminar kan MNWD. Taan pagtipid kan sarong harong o establishmento. Madaraman nin maray-maray na supply kan tubig sa saindang pagtaraid. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, mayo nang nakakaapektar na trough o parte kan anuman na raot nin panahon sa satuyang nasyon. Kaya mas mati na ang maarasas na panahon sa mas dakul na lugar. Urog ng padagos ang pagdanay kan easterlies na nagdadara nin mainit na panahon asin haralangkaw na temperatura. Basado sa datos kan Metro Weather, maaliwalas asin hababa ang tsansa nin uran sa Bicol Region, apwera sa Camarines Sur, kaya darahon sa napo nindo pirmi ang sa indong mga payong asin pangayab mga kapuso. Dayman pigahale ang tsansa nin uran sa pirang lugar sa Visayas asin Mindanao. Pagbudal kan sarong truck sa pedestrian refuge sa San Fernando, Camarines Sur, sa pool sa CCTV. 2 establishmento sa gilid kan tinampo na danyaran kan insidente. Iniasin an iba pang road accident sa ibang lugar sa rehiyon. Aramunta sa report ni Chris Novello. Nagkausadan pagabat sa bulos kan trapiko ang truck na hindi na nakabudal sa 2 establishmento sa National Highway sa San Fernando, Camarines Sur pasado alas 11 kasubanggi. Sa kuwakan CCTV camera, mahiling ni enot ng buminudal sa pedestrian refuge ang truck antes kay ni mabanggaan 2 establishmento sa gilid kan tinampo. Pasiring ko na sa banuan ng pili ang truck na may kargang raw feeds. Aminado man ang driver kan truck na nakaturog siya kaya nangyari ang aksidente. Alam, hindi na napaidlip lang. Nangyayari talaga yun, aksidente. Di na ako makaso, basta bayaran lang niya itong damage. Maswerteng mayo maning nakulugan sa nasabing insidente. Irido ang sarong siklista makaliis mabodalan kan sarong SUV sa Barangay Santo Tomas, Magaraw, Camarines Sur, Kasuodma. Nag-overtake subot ang SUV direksyon pabombon, Camarines Sur. Asinabodalan ang siklista. Napasiring man sa direksyon kan Kanaman. Tulos man ninimpig dalagan sa ospital makalis magsapot nin lugad sa man na inaparte kan lawas. 3 persona man ang irido makalis mahulog sa ampas ang piglunadang motorsiklo sa Viracatan, Duanes. Nawaran subot in preno ang motorsiklo, rason para mahulog ini sa ampas. Tulos man na pigdalagan sa ospital ang mga nairidong persona. Kay banan si Carl Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Biglang nagkaraba ang sarong nakaparadang delivery van sa may porsyon kan Andaya Highway sa Ragay, Camarines Sur. Pasado alas 6 nin aga kan Abril 7. Dakula na ang kalayo kan maiapod sa Ragay Fire Station ang insidente. Nakakontribute pa subuot sa marikas sa paglakop kan kalayo an man iba-ibang parcels na karga kan delivery van na an iba nagputok pa. Haros 3 oras antes na dagos na palsok an kalayo. Natumtum ang dakulang porsyon kan lunadan. Nagpapadagos pa man ang investigasyon sa insidente, tanganing maaraman ang pinakakausa kan kasulo asin ang danyos na winalat kaini. Alagad pira sa mga pigihiling na anggulo kan mga bumbero ang problema sa wiring kan lunadan. Ang parcels na karga kaini asin ang labing init kan panahon na nakakontribuir sa pagbungkaras kan kalayo. Pwede ma'am, factor yung sobrang init ng panahon kasi masyado nang mainit yung temperature na natin tapos babiyahe mo pa, umiinit yung makina, may mga wire po dyan na pwede ring mag-init dahil sa kung hindi maayos yung pakaka-wiring, tinitingnan po natin kung ano pa talaga yung naging cost kung bakit nasunog yung truck van. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pasintabi po mga kapuso sa maselang baretang ini. Lalaki irido makalisaksakon kan sa iyang tugang sa Gigmoto, Catanduanes. Mantang sarupang insidente nin pananaga na irehistro sa Karamoran, Catanduanes. Biktima, irido, si Rosie Nievan nakatutok. Irido ang sarong 67 anyos na lalaki makalisaksakon kan sa iyang tugang sa Barangay District 2, Gigmoto, Catanduanes. Sa report kan PNP, naginuman ang biktima asin mga amigo kaini kan biglang mag-abot ang 52 anyos na sospek. Pinadangugan subuot inimalain kan biktima na dati nang igwanin da ipagkakaintindihan na napuli sa pananaksak. Nagsapon nin tama sa tulakan biktima na tulos man na idinalagan sa ospital, mantang naaresto man ka nagresponding mga otoridad ang sospetsado. We find out po na way back 2022, may nangyari na rin pong same incident, stabbing incident, na parehas po ang suspect, parehas din ang biktima. Ang pinagmulan po ng misunderstanding nila noon, awayan sa lupa. Sa Banwaan kan Karamoran, Catanduanes, irido man ang sarong 36 anyos na lalaki sa pananaga kan sa iyang 32 anyos na pinsan sa Barangay Maysuram. Nagiinuman subuot ang biktima asin ang sospek kay ibanan sa indang mga amigo kan biglang nagkapikunan ang duwa na napuli sa pananaga. Tinamaan sa luungan biktima na tulos man ay dinalagan sa ospital. Sa ngunya nasa kustudiya naman kan kapulisan ng sospek makalis i-turnover kan kapitan kan barangay. Ito kasi biktima raw may na kapag nararating nambubuli at medyo wala sa tamang kapag nakakainom. So sinasaway daw itong suspect na huminto na at nagkaroon na nga ng pagtatalo. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Nadanyanan ang enota na parte kan sarong pick-up. Makalis ining mahagup kan tren sa Barangay Kabangan West sa Legazpi City, Albay, pasado alas 5 nin aga kan Abril 6. Sa report kan Legazpi City PNP, pasiring sa Naga City, Camarines Sur ang tren kan mangyari ang aksidente. Pinirit subuot kan pick-up na magbalyo sa riles na naging rason para mahagup ini kan nag-aging tren. Maswerte man nagasgas na ang sinapo kan babaeng driver kay ni. Sa inisyal na investigasyon kan kapulisan, kan aldaw na ito mayo subuot ng crossing keeper sa lugar na nagpapapundo sa mga lunadan tuyong maagi na ang tren. Padagos man na pigkukuanan ning pahayag kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia, ang PNR dapit sa nasambitan ng insidente. So nakausap naman namin kahapon yung representative ng PNR. Ipapabot din nila sa main nila kasi dapat meron talagang tao. Part naman sir ng motorista, number 1 bagang dyan, stop look and listen tayo. Ikasanggatos na taong selebrasyon kan canonical coronation ni Our Lady of Peña Francia mas amay na pag-aandaman kan lokal na gobyerno kan syudad ni Naga. Mga komitiba na matutok sa gigibuhong mga aktibidad sa month-long celebration, aprobado na. Uyan report ni Jessica Calino. Ang porsyon na inikan Riverside sa may Barangay Dinaga, Naga City. Iwan saro sa mga sibot na tinampo asin napapano nin mga deboto tuyong kapistahan ni Our Lady of Peña Francia. Anharong ninda Tatay Jose, yaon man harani digdi. Igwasindang pigmok na naturutindahan na pwedeng mabakalan kan mga madayong bisita ngunya na taon. Baka man po magdakul-dakul lamang binta. Kung ano-ano na lang, prutas, kung anong nyaon na mga kuwayan dyan mga tinda. Ngunya na 2024, ani kasanggatos na taon o centenary celebration kan canonical coronation kan mahal na ina. Katakod ka iyan, mas dakol man ang mga bisita asin deboto ang piga-antisiparan na mapasiring sa Naga City, nganing makisumaro sa maniba-ibang aktibidad kan simbahan asin kan lokal na gobyerno. Bagay na amay namang pigaandaman kan LGU asin mga imbueltong barangay. Aramtaman, pag dakol ang tao, dakol din itong mga, sabi nga kan augmentation, kan mga tao na may mga mandatang gigibuhon. So, papaano tapo? Mahigot ang ipapatupad ang roving kang sa tuyang mga tanod. Permi po kitang makikikoordinate sa Station 1 kang PNP para po masiguro ang safety kan sa tuyang mga guests and devotees.
Urual daw mandaan magiging laog kan gabos na 20 tanod kan barangay Dinaga durante kan kasiributan sa Setyembre. Haros 5 bulan antes ang mismong aktibidad, igwa naman in pinaluwas na executive order ang Naga City LGU manungod sa pagbilog kan mga event committees as in support services para sa Peña Francia Festival 2024. Haros gabos na department heads kan LGU kabali sa mga matarabang sa pagpreparar para sa dakulang selebrasyon na paabuton. Sa otro semana, nakatalaan naman na magluwas nin calendar of events ang lokal na gobyerno para sa mga aktibidad na may sigurado as in fixed ng mga aldaw. Ang iba po kaya day man talaga aram when is the definite period to which they can file. Ang aram talaga, ang kadaklan ng aram 3rd Sunday of September. So the earlier na we can issue hindi pong advisories on the calendar, mas magigiyahan ta po si gusto magpurulit. Makakatabang man subuot ini na dai magahol sa oras kan pagpreparar ang mga eskwelahan asin organisasyon na mapartisipar sa mga aktibidad. Pigiisipan man kan simbahan na magkaigwanin sa pang dakulang prosesyon ngunya na taon, apuera pa sa traslasyon asin fluvial procession. Asin iyan sa rumanda sa mga dapat abangan kan mga deboto. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sarong special voter registration ang pigkondusir sa GMA Network Center. Sa pagtatabangan iyan kan GMA Integrated News asin COMELEC. Kabali sa mga nagpartisipar sa Register Anywhere Project kan COMELEC, ang mga bagong botante, mga nagpapa-reactivate, mga nagpalipat nin rehistro, asin may mga kaipuhang baguhon sa indang registration data. Sigun sa pirang empleyado kan GMA, mayo pang 10 minuto, tapos na ang bilog na proseso. Apera sa GMA Network, ginibuman ang Register Anywhere Project kan COMELEC sa iba pang mga opisina, magin sa pirang mall, eskwelahan, asin simbahan. Obheto kaining mapadali asin maparani sa mga botante ang pagpaparehistro. Sigun sa COMELEC, nasa 1.7 million na botante na ang naggamit kan Register Anywhere puon kan February 12. It's Showtime host makasa sa Family Feud ngunya na alas 5:35 nin hapon. Mantang primerong episode kan noontime show sa GMA kan Sabado, inabangan. Uya ang report. Talo! Happy Monday madlang kapuso! Matapos ang plot twist kan dekada, makawat naman ang It's Showtime host sa Family Feud. Kabali sa Team Vice ganda sinda Jong Hilario, Ami Perez, asin Jugs Hugueta. Kalaban ninda ang Team Ann Curtis with Vong Navarro, Ogie Alcacid asin Teddy Corpuz. Team Vice o Team Ann baka mo. Ang tabayanan iyan 5:35 PM sa GMA. Trending kaining Sabado ang pilot episode kan It's Showtime sa GMA. Saro saan kabogable surprises ang grand production number ni Vice Ganda na nag-eksena sa heart logo kan GMA sa tuktok kan GMA Network Center. Hataw man ang ibang host sa indang kanya-kanyang bonggang production. Nakiugba man ang Kapuso Star sa karaoke segment. Pinag-urulayan ang paghilingan ni the OG Sangre Elena Carril, Sangre Perena 2016 Glyza De Castro, asin Sangre Elena 2016 Garby Garcia. Pinusuan man kan Encantadix ang Tufi kan duwang Elena. Si Sangre Danaya 2016 Sanya Lopez, may impromptu dance number ala Sex Bomb. Si Miss Universe Philippines 2023 Michelle Diman ang searcher sa Especially For You segment. Saro sa searches, si Sparkle Star Martin Javier. Sa huri, si searchy attorney Oliver Moeller gikan sa Cebu ang pinili ni Michelle. Ang tabayanan ng It's Showtime tuyong alas 12 nin udto, Mondays to Fridays, pagkatapos kan TikTok Lock sa GMA asin GTV. Mantang 11:30 AM man tuyong Sabado. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Distance learning, pig-obserbaran ngunyan kan mga pampublikong eskwelahan sa Camarines Sur huli sa init kan panahon. Mantang mga private schools nagpapadagos man giraray sa face-to-face classes. Ang detalye, aramunta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica?
Kate, sa ordinaryong aldawan, sa araw kaining mga oras, igwapanin mga nagruruluwasan na mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan. Alagad kung maririsata sa eskwelahan na inidigdi sa Naga City, mayo na nin tao, asin sarado naman ang gate. Ngunya na aldaw man kaya, epektibo ngunya na aldaw, itong pigpautob kan gobyerno provincial kan Camarines Sur, asin kan Department of Education na pag-shift sa asynchronous learning o distance learning huli naman sa init kan panahon. Bukas ang gate, alagad mayo nin mga naglalakaw na mga estudyante o paratukdo. Huhunaon mong bakong Lunes sa bakanteng mga agihan palaog sa eskwelahan. Arog kaini ang sitwasyon ngunya na Abril 8 sa Haros Gabos na pampublikong eskwelahan sa Naga City asin Camarines Sur. Sa pigluwas na advisory kan Department of Education kan Abril 7, nakapalaman na asynchronous classes o distance learning ang i-implementar sa mga pampublikong eskwelahan ngunya na aldaw. Sinundan pa ini kan memorandum ni Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte na may parehong katuyuhan. Alagad sakop kaini ang klase sa gabos na level, pribado asin pampubliko asin epektibo. Abril 8 hasta de ipapigahali. Ang pinakabiling ko sa mga teachers is i-monitor talaga na ang bata ay may ginagawa talagang learning activity sa kanilang bahay. Kasi baka kako, dahil sa pag-lax natin ng ganito, pag-implement ng baka, ang iba, alam mo na yung mga ganon. So, kailangan may patuloy pa rin yung learning, learning ng bata. Alagad kung si Nanay Jenny daan hahaputon, mas maray kuta kung nasa eskwelahan man girarayan sa iyang mga aki asin makuapo, tabako pa man bakasyon. Maray man nga ni ma'am, tabang man nga sa mga aki, kaya lang mas magayon manggiraray itong nakaka-face to face kisa sa module ta. Mga aki, pagkasurat-surat, araat yan, mailing mo, yaw na naman sa luwas, kakarawat. Sa lado man kan pribadong eskwelahan na ini sa Naga City, day subuot ninda nahihiling ang pangangaipo na mag-suspend din in-person classes. Huli naman sa init kan panahon. Fully air-conditioned kaya ang classrooms, kaya komportable man ang learning environment para sa mga aki. Our teachers constantly remind them about drinking water throughout the day. Also, we limit the physically demanding activities for our students. Hasta sa otro semana na sanaman daan sa indang klase. Exam week pa, kaya mas maray na ipadagos na sanaan face-to-face classes. Hagad ngunyan Kate kan mga eskwelahan sa mga antabang kan mga magurang sa pagmonitor kan sa indang mga aki na masyertong nagaadal ang mga inimis kiyaon nga ni sa harong tanganing maibitara naman itong learning losses arog kan nangyari kan pandemya kung sa inpig pautubman ang distance learning o ang modular learning. Kate? Jos Mabalos, Jessica. Bente-8 anyos na lalaki sa Naga City gadan sa pagkalamos, makalis na magkarigos sa Naga River. Ang detalye, aramunta sa report ni Chris Novello. Abril 6 kan mako na ning video ang lalaking inimantang nagkakarigos sa Naga River sa parte kan Barangay Mapolo, Naga City. Alagad makalis ang insidenteng ito. Deniliot na nahiling na naghawas ang lalaki na tulos man na pigrespondihan kan mga otoridad. Maalas 6 din hapon kasuod makan madiskubre na kan mga otoridad ang lawas kan 28 anyos na lalaki na mayo na nin buhay. Huli na po kasi siyang lumutang kaya huli na rin pong nalaman na yung talagang taong allegedly na tumalon, noon pa lang nalaman na patay na. Istorya kan pamilya kan biktima, pinangaldo na subot ini na nagpupulis sa indang harong. Tatao man subot ini maglangoy alagad aminadong nasa impluwensya ning arakan mangyari ang insidente. Di imbaw nalik kay magkulukan bot kan pamilya kaini sa mga nakahiling sa insidente. Nailing mi po itong sa Facebook na nagparalangoy. Nagparalangoy sa salog na ang sabi kang mga tao, aluyo na dato duman, na ang kinakasuya mi sir, aluyo na pala na yung nahirapan ng kuya ko. Pero di ba naman hindi naligtas? Pwede sila mag-apod ng otoridad. Sa ngunyan pigbibilaran na sa indang residensya at nasambitan ng lalaki. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Piglalaoman ang liwat na paglangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo ngunya na semana. Sa abiso kan mga oil company, epektibo sa aga Abril 9, ipapautob ang ika-4 na magkakasunod na semanang oil price hike sa nasambitan ng mga produkto. Nasa 1 peso and 55 centavos per liter ang piglalaomang dagdag sa presyo kan diesel,
1 peso and 10 centavos sa gasolina mantang 1 peso and 40 centavos per liter naman sa kerosene. Sigun sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang nasambitan ng paghiro may koneksyon sa kariribukan sa Middle East, pag-atake kan Ukraine sa oil refineries, kan Russia asin an OPEC production cut. Nagsikad na ang NCAA Season 99 Volleyball Tournament kasuudmang hapon Abril 7. Pig-host ini kan University of Perpetual Health System Dalta asin pinanginutan an Oath of Sportsmanship ni Louie Ramirez kan Perpetual Altas. Ang most valuable player kan Season 98 asin pigdeklarar ni Efren Jose Supan, ang chairman kan NCAA Season 99 ang pagpuon kan Karawat. Naipuli kan defending champions asin three-peat hunting na Binild Lady Blazers ang kapangganahan sa enot na kawat kontra EAC Lady Generals sa score na 25-15, 25-14, 25-23. Pigbisto si Michelle Gamit kan nakatao nin 10 points, 7 attacks, 2 blocks asin 1 ace. Nakuaman kan the Perpetual Lady Altas. An sa indang primerong kapangganahan kan daugon ang JRU Lady Bombers sa score na 25-14, 25-14, 25-21. Si Winnie Bedanyada ana pigbistong player of the game na may 9 points, 7 attacks asin 2 blocks. Ang tabayanan ang nagiinit pang laban sa NCAA Season 99 Volleyball Tournament sa GTV. Kasabay kan mainit na panahon, saro sa pigdadayong ngunyan kan mga turista ang Kitinan Hills sa Barangay Tinago, Kamalig, Albay. Breathtaking kaya ang gayon kan lugar kung sa inharos eye level sana ang kabilugan kan Bulkang Mayon. Para man sa mga gustong mag-relax, best spot ang nasambitan ng lugar huli ta presko asin matatanaw ang bilog na banwaan. Pwede man digdi ang iba pang aktibidad huli ta mahiwas sa ang lugar. Pwede man aprobitsaran ang horseback riding na talagang na-enjoy kan mga turista. Maganda po siya, nakaka-relax. Tapos yung kagandahan dito yung horse. Kasi po, sobrang ganda po ng view ng Mayon. Tapos overlooking po, tapos sobrang presko din po ng hangin. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.